Maraming salamat po sa ating Panginoon sa ipinagkaloob niya na pagkakataon na mapag-aralan po ang kanyang salita. Ngayong oras na ito ay gagawa po ako ng video para pag-aralan po natin ang pagiging Diyos ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus po ay Diyos before and after the creation. Papatunayan po natin yan sa mga verses sa Bible. Meron po akong nalista dito ng mga iilan. Sana po ay makatulong ito sa mga baguhan po natin ng mga mananampalataya. Ang unang patunay po na si Kristo ay Diyos ay makikita po yan sa Revelation chapter 1 verse 8. Ang sabi po mismo ng Panginoong Hesus, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. So tinawag po siya na the Almighty. At sa Revelation chapter 22 verse 13, mababasa din doon, si Jesus Christ din mismo nagsabi. Ang sabi niya, I am Alpha, the Omega, the beginning and the end, the first and the last. So dyan pa lang po ay pwede na nating mapatunayan sa mga tao na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. At kung babasahin po natin ang Colossians chapter 1 verse 16 to 17, ang sabi dito sa verse 16, for by Him, Jesus Christ po ang Him, for by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So 17, and He is before all things, and by Him all things consist. So dyan pa lang po pwede na natin mapatunayan, pero ang mga tao po talaga ay hindi po niwala sa mga ilang verse. Dadagdagan po natin para mapatunayan talaga. Sa verse 17 verse 1 to 5, pero sa verse 5 lang yung babasahin natin. Sabi mismo ng Panginoong Hesus, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. So konektado po silang apat na may glory na po talaga ang Panginoong Hesus doon sa langit bago pa man ang creation, before the world was, sabi mismo ng Panginoong Hesus. So bago pa man ang creation, ang Panginoong Hesus po ay Diyos na. At nung nag-create na po, nandun pa rin po siya kasama ng Ama at ng Holy Spirit. Sa Genesis chapter 1 verse 1, ang naglalang po dyan ay ang Panginoong Hesus din at ang Holy Spirit at ang Ama. At paglalang nila ng tao, sila rin po ay magkakasama sa Genesis chapter 1 verse 26. At nung dumami po yung tao, ay ang nangyari po ay nagkaroon po ng unity ang mga tao. Gumawa po sila ng Tower of Babel. Pero ayaw ng Panginoon na aabot yung tower sa langit. Kaya binabaan nila itong tatlo. Sabi niya, let us go down and compound their language. So magkasama rin po sila. At sa Daniel po magkasama rin po. Nandun rin po ang presensya po ng Panginoong Hesus doon sa tinapon na tatlong mga Hudyo na sila Meshach, Sidrak at Abednego. Nandun po ang Panginoong Hesus. Sabi ni Daniel, nakita mismo ng hari na nandun ang mayroong parang anak ng Diyos. So naging apat po sila doon sa loob ng pugon. At yan po ang mapatunay na ang Panginoong Hesus ay nandoon habang ang creation po ay nagpapatuloy. Siya rin po ay active po ang Panginoong Hesus. At naisulat din po sa Isaiah chapter 9 verse 6
to 7 na naka-prophecy po na may darating na anak ng Diyos, at siya po itatawaging the mighty God sa Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. At doon din po sa kay Moises, kasama din po ni Moises at ng mga Israelita si Jesus Christ, dahil si Jesus Christ po ang rock na iniinom po ng mga Jew. Spiritual drink po nila ay doon kinukuha sa bato. So sa Old Testament po yan ay kasama na po nila ang Panginoong Hesus, at yan po ay nangyari sa loob ng 4,000 years. Nandyan po ang Panginoong Hesus after the creation, at nakahula nga doon sa Genesis chapter 3 verse 15 na si Jesus po ay ipapadala ng Panginoon, kasi yun po ang prophesy sa Genesis chapter 3 verse 15, at naisa katuparan po ito noong dito na po ang Panginoong Hesus na ipinanganak na sa lupa nung first coming niya. At nakasulat po yan sa John chapter 1 verse 14 that the word became flesh and dwelt among us. So pinanganak po ang Panginoon dito at sa Jerusalem, at 33 years po siyang namuhay bilang tao, kasi became flesh hindi siya flesh dati, became flesh, kaya kasama po ng mga tao ang Panginoong Hesus that time. At ipinanganak sa Jerusalem, lumaki hanggang naging siya po ay nagiging tagapagligtas, at siya po ay namatay sa edad na 33, at sa loob ng 30 years niya rito sa lupa, siya po ay nagiging tao. Tama, nagiging tao po ang Panginoong Hesus dito sa kanyang buhay tao. 33 years nung namatay siya, bumalik sa doon sa trono sa taas kasama ng Panginoong Ama. Nakasulat po yan sa Hebrew chapter 1 verse 8 at sa Hebrew 12 verse 2, Luke chapter 22 verse 69 na na-ascend po ang Panginoon, ascension, at nakita po yan ng may 500 na mga brothers and sisters, brother doon sa Mount of Galilee. Yan po nung sa ascension po ng Panginoon. At ngayon po dito na po sa God's throne, nakaupo sa kanan ng Ama. Naghihintay po siya ng second coming niya dito sa lupa. At pagdating niya dito sa lupa, magiging Kings of Kings siya, maging Lords of Lords siya sa Revelation chapter 17 verse 14. At bago yan, i-judge niya muna yung mga Antichrist, at siya ang magiging hari dito sa Jerusalem sa loob ng 1,000 years. At pagkatapos ng 1,000 years, dadalhin niya po lahat ng mga naligtas simula dito sa panahon ni Jesus Christ na mga taong nananampalataya, ay dadalhin niya sa eternity. At doon po sa Revelation 21 nakasulat na ang Diyos po ay kasama na natin doon sa eternity, tinatawag na new heaven and new earth. So yun po ang pagiging Diyos ni Kristo. Diyos siya, Jesus is God before and after the creation. Hindi lang po siya tao, kasi ang pinapatunayan ng mga tao ay nagiging mga tao ngayon ay tao lang daw ang Panginoong Hesus, prophet lang daw siya, messenger lang daw siya. Hindi po yan totoo, kasi nagiging tao lang ang Panginoong Hesus sa loob ng 33 years dito sa lupa. Pero before and after niyan, siya po ay Diyos. Medyo mahirap pong unawain kung hindi mo po talaga binabasa yung Bible. Akala mo tao lang nga ang Panginoong Hesus, kasi dito lang siya nagiging tao, became flesh, 33 years. Pero bago niyan, siya po ay Diyos na. At after ng 33 years na, siya ay Diyos na simula nung siya po ay umakyat sa langit hanggang sa bababa siya dito ng 1,000 years hanggang sa eternity, siya po ay Diyos. So mali po yung sabi nila na si Kristo ay messenger lang, prophet lang, tao lamang. Hindi po totoo yun. Naging tao man siya sa loob lamang ng 33 years.
Sana po nawa maliit na video na ito, at gusto ko lang po tulungan yung mga kapatiran ko na nagtatanong, kasi may mga nagtuturo daw na si Kristo po ay hindi Diyos. Ito, kwento na po talaga ito ng buong Bible, kasi hindi po maniwala ang mga tao ngayon dahil natabunan na po sila ng mga maling katuruan ng mga magulang, mga religious group. Mahirap na pong patunayan sa kanila kung isang verse lang gagamitin mo. 2 verse hindi pa rin maniwala, 3 verse hindi maniwala. Pero ikwento mo ang buong pagka-Diyos ni Kristo simula noon hanggang ngayon, hanggang sa susunod pa, siya po ay Diyos. At kung hindi pa siya maniwala sa explanation na yan, kasalanan niya na yan. Hindi niya kasalanan na hindi siya naniwala na si Kristo ay Diyos, dahil tinuruan lang siya ng mga nauna sa kanya. Pero pag naturuan na siya ng tama at nakita niya naman na nandyan sa Bible yung mga ebidensya, pag hindi siya naniwala, kasalanan niya na yon. Kaya ang pinakamaganda talaga ay paniwalaan mo na si Kristo ay Diyos before and after the creation, at siya po ang bumaba dito ng 33 years para iligtas tayong mga makasalanan. At kung sino ang manampalataya sa kanya, sabi sa John chapter 3 verse 16, siya po ay bibigyan ni Kristo Jesus ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Bibigyan niya talaga ng eternal life, kasi Diyos siya kayang-kayang ibigay kahit ano kahit eternal life, kayang-kaya ng Panginoong Jesus dahil Diyos siya. Kaya ang pinakamagandang gawin mo, panampalatayaan mo na si Kristo ay Diyos, naging tao siya for 30 years para iligtas tayo ng makasalanan. Kasi kung tayo lang, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili dahil tayo po ay makasalanan. Pero sa awa at biyaya ng Diyos, bumaba sa dito, nagpakatao siya, became flesh para iligtas tayo. At yung totoong pananampalataya lamang po ang makapagligtas. Hindi niya na po kailangan yung gawa mo para maligtas, yung mga dadagdag pa para maligtas. Kung tayo makakaligtas ay yung totoong pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sana po ay nakatulong ang video na ito, at binabalik ko ang glory, binibigay ko lahat sa Panginoon.